Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. Sagutin na natin tong tanong na to. Ha? Ano ba talaga ang ano? Ha? Pwede ba talagang lumusot si Marcoleta? Pwede ba talagang lumusot siya sa kaso niyang ito? Ha? Yan yung ano yan yung tanong sa akin ng attorney. Maraming pinaliwanag ang mga abogadong kakampi ni Marcoleta. Ha? Kayang-kaya daw lusutan ni Marcoleta ang kaso na yan sa korte. Pagdating daw sa korte, madi-dismiss daw yan. Yun, sagutin natin yan, mga kabunyog, mga kababayan. So, para maunawaan natin, at bago natin sagutin yung tanong na yan, bakit kasi nakasuhan siya ng plunder? Yun muna. Tapos pag na-discuss na natin yan, bakit siya nakasuhan ng plunder, sagutin na natin yung tanong. Ito kasi yung plunder, mga kabunyog. Ano ba ang plunder law? Okay? Ang plunder law kasi, ang kadalasang pagkaunawa ng natin, pag sinabing plunder law, ang involved yan, pondong publiko. Pundong publiko. Ibig sabihin, pundo ng bayan. Kinurakot mo. At ang amount na involved ay 50 million. Kaya plunder. Ganun yung simpleng paliwanag. Pero, sa totoo lang, hindi po ganun lang ang plunder law. Ano ang sabi ng plunder law? Tingnan ang mga mahahalagang probisyon ng Republic Act number 7080. Yung Republic Act 7080, yan yung Anti-Plunder Act. Sa Section 1 ito, anong sabi? Public officer means any person holding any public office in the government of the Republic of the Philippines by virtue of an appointment, election, or contract. So, ang kasong plunder ay para sa mga public officers. Sino ang public officers? Sino mang tao na nag-hold ng public office sa gobyerno ng Republika ng Pilipinas by virtue of what? In-appoint, na-elect, or may kontrata sa gobyerno. O yan yung Ngayon, paano nakukumit ang plunder? Yan. Section 1, letter D. Section 1, letter D, number 2. Bakit may number 2? Kasi may ibig sabihin yan, may number 1 yan. Actually, yung Section 1, letter D, 6 yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ibig sabihin, yung 6 na yan, yan yung mga predicate crimes na tinatawag namin. Ibig sabihin, paano ka nagkukumit ng plunder? Mayroong 6 na paraan. 6. Ang number 1 doon, number 1, Section 1, D1, yung malversation nga, yan ay yung yan yung alam natin na common na plunder, yung nagmalverse ka ng pera ng gobyerno. Ni-raid mo yung public treasury, dinambong mo. Doon, ang involved doon sa Section D, number 1, pera ng publiko yon. Yan yung kadalasang alam natin. Kinurakot mo yung pera ng bayan. Yan yung Section D, 1. Pero kay Marcoleta kasi, ang involved ay Section 1, D2. Section 1, D2. Ano yung Section 1, D2? By receiving directly or indirectly, ayan by receiving directly or indirectly any commission, gift, share, percentage, kickbacks, or any other form of pecuniary benefit from any person and / or entity in connection with any contract or project or by reason of the office or position of the public officer concerned. Diyan pumasok si Marcoleta. Sa Section 1, letter D, number 2. Yan yung Kaya yan mga kabunyog, mga kababayan, diyan siya pumasok. By receiving directly or indirectly any commission, gift, share, percentage, kickbacks, or any other form of pecuniary benefit. Sa case ni Marcoleta, ang na-receive niya, hindi commission, hindi share, hindi percentage, hindi kickback, gift. Di ba? Regalo daw sa kanya nila Mike Defensor donation di gift. From any person. Ngayon, itong any person,
natural, kung nasa gobyerno ka, tumanggap ka ng gift, pwedeng ang nagbigay sa'yo na person or entity ay private. Kaya dito pa lang sa definition ng Section 1D, number 2, pwedeng ang paraan ng pag-commit mo ng plunder ay hindi naman kumuha ka ng pera sa public funds, hindi. Tumanggap ka ng gift from any person. Doon pumapasok si Marcoleta eh. By receiving directly or indirectly any gift from any person. O si Mike Defensor yun at sa dalawa pang iba. Ngayon, in connection with any government contract or project. Ganun ba si Marcoleta? In connection with any government contract or project? Hindi. Binigyan siya ng pera, hindi naman dahil sa may kontrata or project ang gobyerno. Hindi yon. Dito siya pumasok. Or by reason of the office or position of the public officer concerned. So kita nyo na ha, mga kabunyog. Ang second mode ng pag-commit ng plunder is Section 1, letter D, number 2. Sa Section 1, letter D, number 2, receiving directly or indirectly any gift from any person by reason of the office or position of the public officer concerned. Diyan pumasok si Marcoleta sa ganyang definition ng plunder. Hindi siya yung plunder na katulad, yung plunder kasing alam natin, yung plunder nila Jinggoy. Ang alam kasi nating plunder, yung plunder nila Jinggoy, nila Bong Revilla, yung mga komisyon yon at kickback sa flood control. Ano yun eh, Section 1D1 yun. Si Marcoleta, Section 1D2. Okay? So malinaw na? Ha? Malinaw na, mga kabunyog, mga kababayan? Ang plunder ay hindi lang kumuha ka, nag-corrupt ka ng pera ng gobyerno. Kapag ganun ang plunder mo, yan yung commit ni Jinggoy Estrada, ni Bong Revilla, yun. Yun ang plunder nila, pera ng bayan. Pero ito, hindi. Ang plunder ni Marcoleta, Section 1D2. Tumanggap siya ng gift from person or persons, sila Mike Defensor, by reason of his office or public position. Yan yung... Ngayon, ano ba ang involved doon sa ganung klase ng plunder? Natural private yon. Tumanggap ka nga ng gift galing sa person. Sinong nagbigay sa'yo? Private. Kaya yung mga reklamo ng mga DDS na at saka ng INC, bakit? Pag tumanggap ka ba ng private donation, plunder na yon? Based sa definition na yon. Based sa definition ng pasok yun sa plunder eh. Kung more than 50 million at series of action. Ha? Ngayon, mga kabunyog, napakalinaw, di ba? Kaya yung sinasabing private funds, hindi pwede sa plunder. Sos, yung binasa ko sa inyo. Ha? Ang linaw-linaw kung paano naging plunder yon. Okay, anyway, magpatuloy tayo ng pag-discuss. Ngayon, bakit naging plunder? Ha? Bakit naging plunder? Okay? Pagpatuloy ko. Section 2. Definition of the crime of plunder and then penalties. So, sige, discuss natin yan. Any public officer who, by himself or in connivance with members of his family, relatives by affinity or consanguinity, business associates, subordinates, or other persons, amasses, accumulates, or acquires ill-gotten wealth through a combination or series of overt criminal acts as described in Section 1D hereof in the aggregate amount or total value of at least 50 million pesos shall be guilty of the crime of plunder and shall be punished by reclusion perpetua to death. So, ibig sabihin, yung nagawa ni Marcoleta doon sa una, mga kabunyog, kung yung nagawa ni Marcoleta doon sa una, itong Section 1D2, no? Itong Section 1D2 ay nakakuha siya ng pera, tumanggap siya ng pera galing sa private person by reason of his office, indirect bribery lang yon. Yang Section 1D2, bribery lang yan. Indirect bribery. Pero ang problema kasi, naglampas na sa 50 million yung natanggap niya. 75 million eh. Ano yon? Ha?
Yan yon. So nag-fall na siya sa plunder. Kaya hindi na lang siya indirect bribery, naging siyang plunder. Kasi ang definition ng plunder, any public officer who by himself or in connivance with members of his family, relatives, by affinity or consanguinity, business associates, subordinates, or other persons. Pasok si Mike Defensor dun sa or other persons. Amasses, accumulates, or acquires ill-gotten wealth through a combination or series of overt criminal acts. Series yun eh. Ilang beses siyang tumanggap? Tatlo. Tatlo. O, the series of overt criminal acts as described in Section 1D. Ano yung Section 1D? Yung diniscuss natin. Section 1D, number 2. Kaya, dyan siya pinaparusahan ng plunder. Okay? Ngayon, paano naman nadamay si Mike Defensor dyan? Pasok naman si Mike Defensor dito sa panghuling paragraph. Ano yung panghuling paragraph? Tingnan nyo yan mga kabunyog. Yung panghuling paragraph. Yung sa pinakababa. Any person who participated with the said public officer in the commission of an offense contributing to the crime of plunder shall likewise be punished for such offense. Diyan pumapasok si Mike Defensor. Any person who participated with the said public officer in the commission of an offense contributing to the crime of plunder shall likewise be punished. So yan, ganun lang. Diyan sa mga pinaliwanag ko, sana naman nasagot na yung tanong. Sana naman nasagot na yung tanong. Pwede ba sa plunder ang private funds? Oh. O yan, 'di ba? Ang linaw-linaw mga kabunyog, mga kababayan. Ang linaw-linaw. Oh, 'di ba? So, alam nyo, paulit-ulit ko na itong dinidiscuss. Kaya lang, paulit-ulit din tinatanong sa akin. Ngayon, ang tanong mga kabunyog, ang tanong, pwede bang lumusot si Marcoleta? Pwede bang lumusot si Marcoleta sa kaso na yan? Ang sagot dyan, ang depensa ni Marcoleta doon, okay? Ang depensa ni Marcoleta ganito. Balikan natin yung definition. Yung section 1D2 ang nakalagay ganito. By receiving directly or indirectly any commission, gift, share, percentage, kickbacks, or any other form of pecuniary benefit from any person, and/or entity in connection with any government contract or project or by reason of the office or position of the public officer concerned. Tanungin ko kayo, may na-receive ba si Marcoleta? May na-receive ba siya? Yes. Directly ba o directly? Direct. Na natanggap niya. Anong natanggap niya? Gift. Okay, pasok doon. From any person. Yes, kay Mike Defensor. Dalawa pang iba. Ang pwedeng maging depensa ni Marcoleta dyan, itong pangatlo, na hindi niya naman tinanggap yon by reason of the office or possession of the public officer concerned. Yan yung magiging palusot niya dyan. Tinanggap niya yon hindi naman by reason of his office or position. Magkaibigan lang sila ni Mike Defensor, binigyan siya ng ganung pera. So hindi yun by reason of his office or position concerned. Yan yung kanyang magiging lusot yan. Okay? Nakuha niyo mga kabunyog, mga kababayan? Doon siya pwedeng lumusot eh. Ang magiging depensa niya, hindi ko naman tinanggap yun by reason of my position or office. Kaya ano ito mga kabunyog, mga kababayan, yan yung depensa niyang pwedeng gamitin. Kasi yung pag-receive niya, walang debate doon. Malinaw, nag-receive siya eh. Malinaw, nag-receive siya. Hindi niya pwedeng lusutan yon. Nag-receive siya eh. Pangalawa, kanino niya galing? Kay Mike Defensor. Doon sa dalawa pang iba. So wala na namang ano doon. Ang pangatlo doon, yung by reason of his office or position. Tinanggap niya ba yon? By reason of his office or position? Ang sabi ang depensa dyan ni Marcoleta, siyempre, hindi. Tinanggap ko yon not by reason of my office or position. Yan yung kanyang magiging defense dyan. So pwede ba yung payagan ng korte ang depensa na yan? Pwede. Pero idepensa niya yan sa korte. Pagdating sa ombudsman, prosecutor yan, hindi pumasa eh.
Sabi ng ombudsman, hindi. Wala nga namang tinanggap mo yon, hindi by reason of your office. Wala nga namang nagbigay sa'yo sila ng pera. Bait naman nila, 75 million, hindi by reason of your office. Natural. Umaasa sila dyan ng ano. Ha? Alam nila na pag nanalo kang senador, ano yan, makakakuha sila ng mga pabor sa'yo. Sino namang maniniwalang walang pabor yon? Di ba? Or walang ano yon, walang hindi by reason of your office. Yun ang sabi ng ombudsman. Kaya sabi ng ombudsman, hindi, tinanggap niya yon by reason of his office or position. Yan yung ano doon. Malinaw yun. Kasi nung tinanggap niya yun, congressman siya. Magiging senador, kumakandidatong senador. Kaya tinanggap niya yon by reason of his office or public position. Yun ang sabi ng ombudsman. Pero ang depensa naman ni Marcoleta dyan, hindi. Tinanggap ko yon not by reason of my office. Ay di gamitin mong depensa yan sa korte. Gamitin mong depensa yan sa korte. Pero as far as the ombudsman is concerned, hindi pumatok yung ganong argumento niya. Kasi kumbinsido ang ombudsman, tinanggap niya yon by reason of his office or public position. Siyempre, iba pagdating sa korte. Baka makumbinsi niya yung korte. O, pag nakumbinsi niya ang korte, acquitted siya. Acquitted siya. Posible ba talaga siyang ma-acquit? Posible. Depende sa galing niya. Pero, posible ring makonvict siya. Kasi pwedeng sabihin ng korte, tinanggap mo yon by reason of your office or public position. Huwag na tayong maglukuhan. Ang mga ebidensya ay nagpapakitang tinanggap mo yon by reason of your public office or position. So, ibig sabihin, posible bang ma-dismiss ng korte? Kung dismissal, hindi. Nandiyan na yan sa korte, bakit naman i-dismiss? Ang tawag doon na lang, maa-acquit kaya siya sa korte o makukonvict? Posible talagang ma-acquit siya, posible ring makonvict siya. Pero, magta-trial muna. Matagal yun. Aabutin niya ng 3 years, 5 years. Kaya makukulong muna siya. yan yung mabigat doon. Sabi nga ng pahayag ng Iglesia ni Cristo, ang problema kasi makukulong muna siya eh. Ay ganun talaga eh. 'Di ba? 'Di ba? Oh, ganun talaga eh. 'Di ba? Ganun naman yung laging argumento nila noon nung panahon ni Duterte. Nung kinasuhan si Laila, ang sabi nila, kung wala kang sala, di idepensa mo ang sarili mo. O, 'di ba ganun yung nangyari kay Laila? Oh. Ay di ganun din naman sa kanya ngayon. Ganun sa kanya ngayon. Ang malaking pagkakaiba lang kay Laila, planted ang ebidensya. Sa kanya hindi planted, siya mismo ang nag-provide ng ebidensya. 'Di ba? 'Di ba? Oh. Kaya ano ito mga kabunyog, mga kababayan? Ang ano dito, madidismiss ba ito sa korte? Hindi na yan madidismiss sa korte kasi nasa korte na eh. Nasa korte na. Ang nagdi-decide kung isasampa sa korte ang kaso o hindi naman korte. Ang nagdi-decide kung isasampa sa korte ay ang ombudsman at ang prosecutor. Nag-decide na ang ombudsman. Hindi tinanggap yung depensa ni Marcoleta na hindi niya naman tinanggap yon by reason of his office. Pagdating sa korte, pwede kayang tanggapin ng korte yon? Pwede. Pag nakumbinsi niya, based sa mga ebidensya niya at testigo. Pero, kung magaling din ng ombudsman, papatunayan ng ombudsman. Hindi, tinanggap mo yon by reason of your office. Yun yung ano. Kaya, pero, para manalo muna siya sa korte, para ma-acquit siya, kailangan niyang labanan sa korte. Kasi nasa korte na ang laban eh. Di makukulong muna siya. Sabi ni Dong Lagman, di have a nice jail muna. All caps pati ang jail. Tama po kayo. Yan yung nirereklamo ng iglesia dun sa statement nila eh. Willing daw naman sanang harapin ni Marcoleta ang kaso. Kaya lang daw makukulong eh. No bail daw yun eh. Ay, ganyan talaga eh. The law applies to all or none at all. Di ba? Di ba? Yan yun. Kaya kung tatanungin niyo ako, totoo ba na malaki ang posibilidad na madidismiss din daw ng korte ang kaso ni Marcoleta? Sagot, kung pag-dismiss ng korte, wala na yan kasi nandyan na yan sa korte. Ang korte naman, pag final yan sa korte, tuloy na yan. Ang tanong na lang, maa-acquit kaya siya o makukonvict? Pwede siyang ma-acquit based sa defense na yon, na tinanggap niya yon not by reason of his office. Pwedeng ganun. Pero kung magaling ang ombudsman, kasi sabi ng ombudsman, marami silang ebidensya,
patunay na talagang tinanggap niya yon by reason of his office? Wala. Kaya lang, makukulong muna siya. Makukulong. Doon siya magdidepensa habang nakakulong. Okay? Yung sinasabi ni Marcoleta, kaya ko yung i-prove na mali yung akusasyon sa kanya. Di i-prove mo, di ba? Pero mali yung sabihin na planted yung ebidensya. Paano mo naman planted? Siya yung gumawa ng ebidensya. Ha? Siya yung nagbigay ng ebidensya sa sarili niya eh. Oh. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.